Magbabalik daw po ang ABS-CBN. Uy, totoo ba ito, ka-coffee ha? Kasi may mga vloggers daw po na gumagawa ng balitang ito at meron silang source na magbabalik daw po ang ABS-CBN. Pero ang SMNI medyo magagalit. Ano ba ito? At the expense of SMNI dahil tatanggalan ng prangkisa, and then si ABS-CBN babalik, magkakaroon ng prangkisa. At ang sinisisi nila ngayon, walang iba kundi si Romualdez. Bukang bibig talaga nila itong si Romualdez. Basta may ibibintang, may isisisi, kay Romualdez nila, isisisi yan. Anyway, pinatulan na yan ka-coffee ng Philippine Star kasi maingay na itong ano na ito, itong issue na ito eh. Napag-uusapan na itong actually rumors pa ngayon term nila dito, no. Ito mga rumors na ito, mga sabi-sabi na ang ABS-CBN daw yung kanilang prangkisa ay mare-renew na at weaponized in Romualdez SMNI feud. Kasi ang bali-balita daw, dahil sa dami daw ng violation ng SMNI, matatanggalan daw po ito ng prangkisa. At ang rumors, again, unverified ito ha, disclaimer ito ha, unverified, rumors lang po ito, pero nasa balita ng Philstar. Kung makikita niyo yung concept natin, no, inaantay natin na mailabas ito sa balita bago natin dinidiscuss, di ba? Hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga vloggers online. So, tiwala tayo sa mga newspapers, mga credible newspapers na, and then once na lumabas na yan, dinidiscuss natin yan sa ating channel dahil ayaw din natin mapaso at magkalat ng mga rumors na walang batayan. Anyway, sabi ng Philstar, base sa kanilang article na ito, so meron daw mga rumors na babalik itong ABS-CBN at the expense of SMNI. Ano ba yan? Agree ba kayo dito? Are you buying this argument? Sige, comment dyan sa ating comment section. Almost immediately after Sunshine Media Network International was accused of committing franchise violations last year, several accounts that either repurpose viral entertainment content or appear to be hyper-partisan latched onto the false claim that ABS-CBN will return to free television by 2024 despite the network making no official statement. Wala pong official na statement na sinasabi dito ang ABS-CBN na sila ay magbabalik na sa free-to-air TV, no? Pero may pinangahawakan, ito man kung sino man po ang tinutukoy dito sa balitang ito, na may sinasabi daw po itong si Carlo Katigbak, di ba? Ang opisyalis po ng ABS-CBN na parang non-verbatim, sinasabi nila ang 2024 ay magandang taon para sa ABS-CBN. So maraming speculations, bakit kanyo, di ba? Ano ba yan, magbabalik na ba sa area, etc. etc. Pero ang prangkisa, pag nag-a-apply ka ng prangkisa, nakapila yan, di ba? Hindi ibig sabihin na halimbawa, malaking media organization ka, pag nag-apply ka, ikaw na agad uunahin. Marami pang mga nag-a-apply, nakapila yung prangkisa yan. Hindi yan basta-basta na once na itinanggalan mo si SMNI ng prangkisa, agad-agad ibibigay mo sa malaking organization like ABS-CBN. Hindi ganoon ka-coffee. May pila yan unless merong blank intervention na maganap yan. At least 12 social media accounts. Ito, bakit pinatulan ng Philstar ito? Kasi rumors lang naman eh, di ba? Bakit pinatulan ng Philstar? Kasi daw, at least 12 social media accounts on different platforms daw and 2 news websites, all of which are not affiliated with ABS-CBN, posted similar narratives that said reliable sources. Diba? Usually kasi kine-question mo sino yung reliable source na yan. Sabi daw po ng mga reliable sources, nag-hint sila, nagbibigay sila ng hint at the former broadcasting giants franchise renewal by 2024. Kasi daw baka this year na ma-renew na itong prangkisa ng ABS-CBN. Pero 3 channels with hyper-partisan content accused House Speaker Martin Romualdez of orchestrating ABS-CBN's comeback days after the House summoned SMNI representatives to a committee hearing on their alleged franchise violations. So, sinisisi nila ngayon si Romualdez. At mukhang kagagawan na naman daw ito ni Romualdez. Lahat na lang talaga. Bintang mo na naman lahat yan. While the majority of posts about ABS-CBN's supposed comeback did not have a political angle, a few known hyper-partisan bloggers seized upon the rumor of ABS-CBN franchise renewal to either accuse Romualdez of having a hidden agenda or claim that SMNI played a hand in the non-renewal of ABS-CBN franchise. Kasi mas mabilis silang paniniwalaan eh. Kasi sige, parang ano daw, parang basic naman yan eh. Tinanggalan mo ng prangkisa isa, ibigay mo doon sa isa. Diba? And then may mga partnership daw sa Romualdez, may investment daw ito dito sa ABS-CBN para daw magamit sa kanyang kampanya or kung ano man coffee. So yan ang mga binibintang nila dito kay Romualdez.
Posts promoting the claim mostly lacked corroborating details, failed to cite sources, and placed out of context of the recent statement of ABS-CBN executives who vowed to make 2024 the best year for the network. Natatandaan ko ito na ang 2024 daw ay magiging best year para sa ABS-CBN. So syempre, may mga speculations siya na baka yan na, magbabalik na sila, ka-copy. These narratives have some of the markings of an influence operations that Philstar.com is tracking across all social media platforms, groups, and spaces on the internet. Pero ang ABS-CBN ka-coffee, hindi pa sila naglalagay ng, hindi sila nagsasabi ng official statement na magbabalik na sila. In fact, ang sinasabi nga nila, nag-renew sila, wala silang planong mag-renew this 2024 ng prangkisa. Yun pa lang ka-coffee. Iba talaga, gusto lang sirain si PBB, si Romualdez dito. At pag nasira nila si Romualdez, nakikita kasi nilang reflection ni PBBM, masisira nila si PBBM. Kaya ganyan, gagawa-gawa ng mga fake news. At ginagawa nilang argumento na itong ginagawang investigasyon ng House of Representatives sa SMNI, para tuluyan itong matanggalan ng prangkisa, para magkaroon naman ng prangkisa ang ABS-CBN. Yan yung kanilang paniniwala, yan yung kanilang argument na malabo naman ka-coffee. And again, marami pong nag-a-apply ng prangkisa. Magiging unfair yan if ibigay yan ng House of Representatives agad doon sa ABS-CBN dahil marami pong nakapila na nag-a-apply para makakuha po ng prangkisa. Si Marikit, gawain kasi ng mga DDS-HIT, mga bayaran ng mga vloggers nila, sabi ni si Marikit. Kay Molly Lee, hindi na tumitigil itong Hari Roque, ha? Ano ba ang problema niya kay PBBM? Parang nagiging maharlika na ito ka-coffee. Male edition o male version. Halos araw-araw din may banat na naman Kay Jake Franco, bakit ganyan ang Senate ngayon? Pinapatagal pa nila. Actually, may sinisigil sila dyan. Kasi kung ang tinutukoy mo dito, Jake Franco, itong pagbabago sa economic provisions, may usapan sila dyan kung kailan dapat magawa yan. Sinisingil sila ngayon ka-coffee ng House of Representatives kasi nag-commit kayo Kayo yung tatalakay dito, kayo magdi-discuss and then once na mapasa nyo yung resolution na yan, i-adapt na lang yan ng House of Representatives. Mula kay Sam Lynn Harada, salamat ka-coffee sa iyo, lagi sa pagmamahal kay PBBM, napakabait ng presidente natin. Correct. Si First Lady nga, pakinggan niyo yung recent vlog nila, yung Valentine's Day, di ba? Doon sa mga testamento ni First Lady Liza Marcos and then gagbabasto sa inyo lang, sasabihan nyo ng kung ano-ano, di ba? Kaya hindi ka tanggap-tanggap Kay Ma'am Jocelyn Gan, new subscriber here, ha? Very sensible ang mga opinions mo. Keep it up ka-coffee. Next naman na. Ma'am Jocelyn Gan, maraming salamat naman sa iyong pakulay, ma'am. Ha? Thank you, thank you. Ay, ka-coffee, welcome naman natin si Ma'am Jocelyn. Ayan, bago. Pero nakikita na kita, ma'am, noon. Pero nag-unsubscribe. Nag-unsubscribe ka ba, ma'am? O hindi ka pa nakasubscribe before? Para nakita na kita noon, ma'am, at nag-comment po kayo. Buti nakabalik po kayo ngayon. Ayan. Shoutout naman natin ka-coffee. Ayan, isang hi naman dyan para kay Ma'am Jocelyn Gan. Bago natin ka-coffee, comment lang kayo dyan sa ating comment section. Welcome, ma'am, ha? Welcome po dito sa ating channel. Maraming salamat po sa pag-follow at pag-subscribe po sa atin. Kay Giovanni Domingo, wala nang pag-asang makabalik ang e-bias at siguradong stop na rin yung SMNI. And I don't think na interested pa ka-coffee ng ABS-CBN na bumalik. Kaya wag natin paniwalaan ito. Kasi ang purpose nila isirain dito si PBBM Kaya nila ginagawa yan Princess D, correct ka-coffee ha. Mahardo Kaluka, male version si Roque. Yun, baka yun na nga male version yan ni Maharlika. Huwag paniwalaan at sikasuhin si Harry Roque, sir. Bawal. Sir Ulo daw, kamukha ng boss niyang si Dutz. Kim Santos, salamat po sa pagmamahal nyo kay PBBM. Same here, sabi ni Kim Santos. Tingnan natin ka-coffee pagdating ng eleksyon. Baka, naku naman, tandaan na natin ito ka-coffee. Baka biglang bumait na naman ito kay PBBM, mag-apologize or kung ano man para sa eleksyon. Kasi tumaas ang kanyang boto, ilang milyon pang boto ang nakuha ni Harry Roque sa 2022 elections. Parang umabot ng ano yan Naka 11 million ata siya at malaking boto dyan. Nagmula sa mga Marcos supporters. Tingnan natin kung makakuha pa ulit siya ng 11 million votes, no? Kung tatakbo siya sa pagka-senador sa nalalapit po na halalan. Kaya good luck na lang. Kay Joel De Jongoy, hello po sa inyo, sir. Happy viewing po sa inyo. Sabi ni Tatay, addict daw si PBBM, si Tambaluslos, mukha rin, no? Sabi ni Estifel Caborduen. Okay, wala naman silang maibato ng ibang issue Napatunayan niya ka-coffee.
filing ng candidacy, nagpa-drug test, negatibo. And then ngayon, sige, bato-bato na naman sila dyan. Ako ang legit na bago host since kahapon lang, lols. Yan. Fantastic Kiko. Ayan ha. Hello po sa inyo. Ayan, nakasubscribe ka na, sir. No? Maraming salamat, Sir Fantastic Kiko. Ayan na, dagdagan tayo. Isang solid na ka-coffee na rin ito. Solid na ba, sir? Hindi pa. Sige, antayin natin ka-coffee. Mahirap kasi mag-insist Kayo maka-discover, no? Ma'am Nilda Galvez, thank you. Ma'am Jocelyn Gan for subscribing to Ka-Coffee. Next naman yan, mga ka-coffee natin ha. Wag na iboto, elefanting Rocky na yan, sabi ni People Rocky. Chismoso daw. Talaga, oo. Nora Bella Aquino, hello po sa inyo. Bella Aquino, shoutout sa inyo. Thank you for watching. Kay Elizabeth Frias, hello po sa inyo. At kay Peter Parker, hello po sa inyo, nakikinig dyan sa atin sa Facebook, Ka-Coffee. Baka hindi po kayo nakasubscribe. Ayan ha, si Inaro Stories, kakasubscribe lang sa atin. Maraming salamat po ha. Baka di pa po kayo nakasubscribe, nakikinig kayo ngayon, pasuyo na lang Ka-Coffee. Yan, click lang po yung subscribe sa baba. Palike na rin po ng video na ito. At kung nasa YouTube, nasa Facebook po kayo nakikinig, click lang po yung follow. Nasa taas naman po banda. Click yung follow o di kaya like para dumami tayo dito Ka-Coffee. Yan ganti ng mahal na Pangulo, ginawa ng kabutihan mga proyekto, lalong ginalit ang mga salot, sabi ni Melon. Kay Corina Agsuy, never again to Harry Roque. Antabayanan natin Ka-Coffee kung anong gawin ito Ka-Coffee pagsapit ng 2025. Kasi kailangan niya ng boto, kailangan niya ng suporta ni PBBM para tumaas ang kanyang boto. Without PBBM, hindi na makukuha yung ganyang karaming boto na 11 million na nakalipas na eleksyon. Naku, impossible yan Ka-Coffee. Alejandro Bautista, talunan na si Roque kahit anong habulin niya. Talo yan. Ayun lang Ka-Coffee. Mukhang wala ng chance Ka-Coffee. Hindi na magiging official yan. Hindi na magiging senador. Pwede siguro, party list, di ba? Yan, siguro chance niya. Paano? Itinakwil niya din yung kabilang grupo. No? Paano ba yan? Tatanggapin pa ulit siya para gawing party list representative or gawa nila siya ng sarili ng party list, no? Para makapasok ulit siya sa Kongreso. Beth Castro, Ka-Coffee, subscriber mo ko pero ngayon lang na-tiyempo sa live. Ma-shoutout please, I hate Harry Roque. Okay. Ma'am Beth Castro, hello po sa inyo. Thank you, nakaabot sa atin, first time daw. I was observing lang before, sabi ni Fantastic Kiko Nax. Gloria Cruz, baka ma-absuelto si Digong sa ICC pag nalaman na may Celtic siya sa utak. Yan ba yan, Ka-Coffee? Parang sa Pilipinas, no? Para hindi makulong, mental disability ang gagawing route. Anyway, sensitive na issue. Ayaw natin mag-usapan Ka-Coffee itong mental disability dahil complicated issue na yan. Anyway, sige, baka wala pa kayong kape habang tayo nagdi-discuss, may isa pa po tayong topic. Ayan, kuha na kayo ng inyong kape Ka-Coffee at move on tayo sa ating next topic.